Ika-100 kabanata, sa pagpapatuloy. Isang napakalakas at nakatutulig na bugso ng enerhiya ang biglang kumalat sa buong paligid na nagpayanig sa kalupaan. Tumama ang naglalagablab na alon ng enerhiya kina Machon, Jokwol, at Mayong Hayan, dahilan upang mapa-atras silang lahat sa matinding lakas at presyon nito. Sa sumunod na sandali, boom! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar at nagpausok ng husto sa kinaroroonan ng lahat. Nagliparan ang mga tipak ng bato at alikabok habang makapal na usok ang tuluyang bumalot sa buong paligid. Sa sobrang taranta at takot ni Jokwol, napalabas pa niya ang kanyang dila habang napapasigaw ng malakas, lintik na. Makikita rin ang matinding pag-aalala at kaba sa mukha ni Mayong Hayan habang napapatingin siya kay Machon, na nananatiling seryoso at walang emosyon ang ekspresyon. Sa sobrang pagkataranta, hinawakan ni Jokwol ang kwelyo ng damit ni Machon at malakas na sinabi habang umuuga ang kanyang boses, dapat mas maaga tayong nakialam. Masyado nating pinagkatiwalaan ang isang taong ni hindi nga marunong ng tamang martial arts. Patay na talaga siya. Samantala, hindi naman maalis ni Mayong Hayan ang kanyang nanliliit na tingin sa unahan. Napalaki ang kanyang mga mata nang makaramdam ng kakaiba habang sinasabi sa kanyang sariling isip, gaano karaming innate true energy ang inilabas niya para makalikha ng ganito katinding kapangyarihan. Ngunit habang unti-unting nawawala at iniihip ng hangin ang makapal na usok, may isang aninong dahan-daang lumitaw mula sa gitna ng nawasak na lupa. Napapikit ng bahagya si Mayong Hayan sa matinding gulat at hindi paniniwala. Nang tuluyan niyang makita ang matuwid na figura ng ating bida na nakatayo pa rin, agad siyang napasigaw sa labis na kagalakan. Panginoon! Kasabay nito ay sabay-sabay ring napatingin ang lahat ng mga sundalo at mandirigma ng Heavenly Demon Sect. Pati si Chon Taejong ay napatitig at hindi makapaniwala sa kanyang mismong nasasaksihan. Si Jokwol naman ay biglang napatigil sa kanyang pagwawala at napalaking mata na sinabi, ano? Bakit parang wala lang sa kanya? Hindi rin maitago ni Mayong Hayan ang kanyang matinding pagkabigla at paghanga. Mukhang, mas malakas pa siya kaysa kanina. Samantala, labis na nabahala at nanginig ang Blood Demon nang makitang buhay pa at buo ang ating bida matapos nitong tanggapin ng direkta ang kanyang pinakamalakas at pangkagipitang pag-atake. Mariin siyang tumingin sa ating bida at nagtatakang sinabi, dapat ay naubos na ang lahat ng kanyang internal energy. Ngunit nakangisi lamang ang ating bida habang may tiwala sa sarili. Hindi lang ikaw ang may alas sa manggas. Nagpatuloy pa siya habang kalmadong inaayos ang kanyang posture, tinatawag itong free revival qigong. Isa itong qigong na ginagamit kapag tuluyang naubos ang iyong internal energy. Bahagya siyang ngumiti nang may kaunting pang-aasar. Ngayon ay nakabawi na ako ng 30% ng aking internal energy. Hindi makapaniwala at nauutal na sumagot ang Blood Demon, na ibabalik nito ang internal energy. Imposible. Hindi maaaring mangyari yon. Pagkatapos ay napasigaw pa siya sa matinding kawalan ng pag-asa, may katuturan ba yan? Sa isang iglap maririniga ang whoosh. Biglang sumugod ang ating bida na parang kidlat sa bilis. Isang napakalakas at may dalang nawawasak na puwersang suntok ang dumiretso at tumama sa mismong sikmura ng Blood Demon. Boom! Kasunod nito ay sunod-sunod, mabilis, at malalakas na suntok ang kanyang pinakawalan sa mukha at katawan ng kalaban habang malakas na sinisigaw. Paano naman ito? Napaatras ng husto ang Blood Demon habang sumusuka ng dugo. Halos mawala na siya ng balanse at tuluyang bumagsak. Kasunod nito ay isa pang napakalakas at pinal na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Crush! Nagtilamsikan ang sariwang dugo sa hangin at kumalat sa lupa. Nanginginig ang buong katawan ng Blood Demon habang unti-unting namuti ang kanyang mga mata at tuluyang napaluhod sa harap ng ating bida. Tahimik lamang siyang pinagmasdan ng ating bida mula sa itaas. Namumula ang kanyang mga mata sa matinding aura habang malamig niyang sinabi, may huli ka pa bang sasabihin? Tahimik at nawawala na ng lakas na sumagot ang Blood Demon habang nakatungo, patayin mo na ako. Mahigpit na ikinuyom ng ating bida ang kanyang kamao na nababalutan ng huling lakas. Iyon naman talaga ang balak ko. Sa sumunod na sandali, boom! Isang napakalakas at pinal na suntok ang kanyang pinakawalan sa kalaban. Sumabog ang dugo sa ere at yumao ang huling lakas ng kaaway. Nagulat at nanlumo ang lahat ng natitirang sundalo ng Blood Demon.
Pati ang mga tauhan at pinuno ng Heavenly Demon Sect at si Chon Taejong ay napatayo sa sobrang pagkabigla at paggalang. Bumagsak ng walang buhay at wala nang galaw ang katawan ng Blood Demon sa lakas ng huling suntok na yun. Tahimik na nakatayo ang ating bida sa ibabaw ng bangkay nito habang humihinga ng malalim. Lahat ng tao sa paligid ay nakatitig lamang sa kanya nang may matinding sindak at paghanga. Hindi makapaniwalang umiling si Jokwol at sinabi, ang Blood Demon, ang halimaw na inakalang walang sinumang makakatalo maging sa Blood Demon Cult at Heavenly Demon Cult, napangiti siya ng malawak habang nagpapatuloy sa pagsasalita, ang bihirang demonyong tinaguri ang pinakadakilang tao sa demonic path. Ganoon lang pala kalungkot ang magiging wakas. Sa sandaling yun, sabay-sabay na lumuhad sa lupa ang lahat ng natitirang sundalo at tauhan ng Blood Demon upang sumuko. Napaluha si Jokwol sa sobrang galak habang malaki ang kanyang ngiti sa mukha. Tama pala ang panig na pinili ko sa huli. Ipinagmamalaki ko talaga ang sarili ko. Samantala, napabuntong hininga naman ng malalim ang mga sundalo ng Heavenly Demon Sect. Makikita sa kanilang mga mukha ang malaking ginhawa at kawalan ng kaba matapos tuluyang matapos ang matinding labanang yun. Tahimik na napatingin ang ating bida kay Chon Taejong. Nang mapansin siya nito, bahagya lamang itong yumuko bilang tanda ng malalim na paggalang sa kanyang lakas. Ngumiti rin ang ating bida at gumanti ng bahagyang pagyuko. Lumapit naman ang kanyang buong grupo sa kanyang kinaroroonan. Agad na nag-aalalang sinabi ni Mayong Hayan, Panginoon, ayos lang po ba kayo? Napapikit ang ating bida at ibinagsak ang kanyang nanghihinang kamay bago sumagot. Mukha ba akong ayos? Napayuko ng bahagya si Mayong Hayan habang nag-aalala. Hindi po, hindi talaga. Napabuntong hininga ang ating bida habang tinitingnan ang kanyang sariling mga sugat. Sa pagkakataong ito, muntik na talaga akong mamatay. Agad namang mabilis na sinabi ni Mayong Hayan, unahin muna nating gamutin ang inyong mga sugat. Biglang napalingon si Jokwol sa kanyang likuran nang may marinig na kaluskus. Ha, doon, nagising na pala mula sa pagkawala ng malay sina Dan-on Ryong at Miss Song. Unti-unti silang tumayo habang humahawak sa kanilang mga ulo. Nagulat at napaatras si Dan-on Ryong nang makita ang napakaraming bangkay at sirang kalupaan sa paligid. Naku po, mabilis na lumapit si Mayong Hayan upang alalayan sila. Chief Manager, ayos lang po ba kayo? Pabalik-balik naman ang tingin ng naguguluhang si Miss Song habang litong nagtanong, ano? Ano ang nangyari rito? Ngumisi ang ating bida kahit halatang pagod na pagod. Ayos ka lang ba? Nagulat si Miss Song habang tinitingnan ang duguan at sirang kasuutan ng bida. Ano ba? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ngumisi muli ang ating bida at may halong biro na sinabi, namuhay akong muli matapos mamatay. Naiinis at nag-aalalang sumagot si Miss Song, tigilan mo nga ang pagbibiro. Ano ba talaga ang nangyari rito? Napatahimik si Mayong Hayan ng ilang sandali bago seryosong sinabi, totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. Tumayo ng tuwid si Jokwol at may pagmamalaking sinabi, may napakalaking pangyayari talagang naganap. Biglang galit na itinuro siya ni Miss Song nang maalala ang huling nangyari bago sila nawala ng malay. Ikaw ang gumawa nito sa amin ni Dan-on Ryong. Agad namang naitaas ni Jokwol ang kanyang mga kamay at natatarantang sumagot, ipapaliwanag ko ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ng pagsasaayos at pagpapahinga, muli nang luminaw ang kalangitan at lumabas ang liwanag ng araw. Pinag-iipon ng mga tauhan ang mga bangkay ng mga sundalo ng Heavenly Demon Sect upang bigyan ng maayos na paglilibing. Samantala, ginagamot at pinaliligiran ni Dan-on Ryong ang mga sugat ng ating bida habang sinasabi ng may buong paggalang, hindi ko akalaing natalo ninyo ang Blood Demon. Lubos ko kayong hinahangaan at nirerespeto. Bahagyang pumikit ang ating bida at malamig na sinabi, ibig mo bang sabihin, kung natalo ako ay mamaliitin mo ako? Nataranta at napakawi ng kamay si Dan-on Ryong. Hindi po, syempre hindi. Masayang sumingit naman si Miss Song habang nakangiti, ang mahalaga, nanalo tayo. Kaya ayos na ang lahat. Nag-thumbs up pa si Jokwol habang malakas na tumatawa, syempre. Ang mundo ay para sa mga nagwawagi. Ha ha ha, tahimik at masamang tiningnan lamang siya ng ating bida na nagpatahimik sa kanya. Nabigla at napatigil sina Jokwol at Mayong Hayan sa matalim na tingin yun. Butil-butil na pawis ang lumabas sa noo ni Jokwol habang napangiwi siya sa kaba.
Seryosong sinabi ng ating bida habang nakatitig sa kanya. Ngayong tapos na ang lahat, panahon na para pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyo. Tahimik siyang pinagmasdan ng lahat habang naghihintay ng pinal na hatol. Lalong nataranta at nanginginig na lumuhad si Jockwall sa harap ng bida. Sect leader, patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Mula ngayon, hinding-hindi na mauulit ito. Hinding-hindi. Mariing tumingin ang ating bida at malamig na sinabi, simula ngayon, huwag mo na akong tawaging sect leader. Napalaki ang mga mata ni Jockwall sa sobrang gulat at matinding takot na mapalayas. Napasingit naman si Miss Song ng may awa, hindi ba masyado naman yatang mabigat yan? Sumunod na nakiusap at nagsalita si Muyong, pakiusap, pag-isipan ninyo muna itong mabuti. Dagdag pa ni Mayong Hayan habang nakatingin sa bida, sa huli, isinugal pa rin niya ang kanyang buhay at bumalik siya para tumulong. Mangiyak-ngiyak at naantig ang damdamin ni Jockwall habang sinasabi sa sarili, lahat pala sila ay ipinagtatanggol ako. Napatingin ang ating bida kay Muyong habang nagpapatuloy ito sa pagpapaliwanag, kung mananatili siya rito, mas mapapabilis ang pagkukumpuni ng pangunahing gusali ng dependency sect. Kasunod nito ay tumango at nagsalita rin si Machon, may silbi pa rin siya sa dependency sect. Nahihiyang napayuko si Jockwall habang mahina at napaiyak na sinabi sa kanyang sarili, kayong lahat, hindi ba ito para sa akin? Biglang malakas at mariing sinigaw ng ating bida ang kanyang pangalan, Red Moon. Nagulat si Jockwall at mabilis na sumagot habang nakaluhod. Opo, bahagyang napangiti ang ating bida ng marahan at sinabi, mula ngayon, tawagin mo akong kuya. Napanganga at natutala si Jockwall sa sobrang gulat, at hindi makapaniwalang napasabi, ano po? Samantala, napangiti naman ng may kagalakan sina Miss Song, Mayong Hayan, Machon, Muyong, at Dan On Rayong habang pinagmamasdan ang magandang eksena. Nakangising sinabi pa ng ating bida habang itinataas ang kamay, pamilya tayo, hindi ba? Iyon ang nararapat. Naluha si Jockwall sa sobrang tuwa, kaligayahan, at emosyon na bumalot sa kanyang puso. Sa isang iglap ay mabilis siyang tumalon at mahigpit niyang niyakap ang ating bida habang paulit-ulit na sinasabi ng may pag-iyak, brother. Pilitan naman siyang itinulak palayo ng ating bida habang iniiwas ang kanyang mukha at naiinis na sinabi, ano bang problema mo? Bumitaw ka nga, ngunit sa kabila ng kanyang mga naiinis na salita, dama at nakikita ng lahat ang lalong tumibay at lumalim nilang samahan bilang isang buong grupo. Habang napapalibutan siya ng kanyang mga tapat at nagmamahal na kasamahan, sinabi pa ng ating bida sa kanyang sariling isip habang nakatingin sa kalangitan, sa pangyayaring ito, lalo kaming naging malakas at mas naging malapit sa isa't isa. Muli niyang sinabi sa kanyang isip habang nakangiti, naging malinaw na rin ang tunay na dahilan ng pag-iral ng dependency sect. Pupuntahan namin ang kahit anong lugar na nangangailangan ng aming tulong. Saglit siyang tumingin sa bawat isa sa kanyang mga kasama, kina Mayong Hayan, Miss Song, Machon, Muyong, Dan On Rayong, at Jockwall, bago sinabi pa sa kanyang isip, at ang pinakamahalagang naging bunga ng lahat ng ito, makalipas ang ilang sandali sa dulo ng puok, makikita ang ating bida na magalang at tapat na nakipagkamay kay Chon Taejong bilang tanda ng matinding paggalang sa isa't isa. Pagkatapos nito ay tumalikod na sila at nagsimula ng maglakad palayo ang buong grupo ng ating bida habang tahimik ngunit may paghangang pinagmamasdan ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Sect. Habang naglalakad sila palayo patungo sa bagong umaga, bahagyang napangiti ang ating bida at masayang sinabi sa kanyang isip, ay ang naging isang tunay na pamilya kami. At dito na po nagtatapos ang ika-100 kabanata. At dito na rin nagtatapos ang Season 2.